programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga ang ating pagkaabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Dumating na nga itong si RJ sa lugar na sinabi dito ni Moira kung saan nga sila magkikita at saan ilalagay ni RJ itong pera na kanyang dala-dala. At pati na rin itong sina Regan at itong si Nurse Karen at Nurse Evan ay dumating na rin sa sinabing lugar dahil kinakailangan daw ni Annalyn ng tulong, kaya naman nag-disguise ang mga ito. At kanya-kanya na nga sila na nakapwesto kung saan daw nila hahanapin itong si Doc RJ. Baka daw manganganib ito at mapahamak, kaya sinabi ni Annalyn kapag nakita daw nila itong si RJ at nasa critical ang lagay, kinakailangan daw nilang humingi ng tulong at sumigaw. Subalit hindi pa nga nila nahahanap itong si RJ. Samantala, pinaglalaroan naman ni Moira ang kanyang asawa na si RJ. Kinausap niya ito at dito na kung ano-ano ang mga sinasabi ni Moira kay RJ na paano daw kapag tapusin na lamang ni Moira itong kanyang ama at isunod itong si RJ. At tila nagdududa itong si RJ sa mga sinasabi ng kidnapper na iyon dahil kung ano-ano nga ang sinabi at parang kilalang kilala siya nito at nasabi nga niya na may asawa nga ito at kung ano ang gustong gawin sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, nakaalis din itong sina Lynette sa bahay ni Carlos at kasama itong mga nang loob sa kanilang tahanan at gulat na gulat naman itong si Carlos nang makapasok sa bahay na ganun ang sitwasyon na sobrang gulo at sinasabi ni Carlos na nilooban nga sila at dito niya na hinahanap itong si Lynette at wala nga siyang nakita doon, samantalang narinig niya ang sigaw dito ni Harry at dito niya nakita at nagulat itong si Doc Carlos na kung bakit bugbog sarado itong si Harry at dito nga na ipinaliwanag ni Harry na nilooban sila at tinangay daw itong si Lynette na mga akit bahay. At dito na nag-alala ng gusto itong si Carlos kaya tumawag agad sila ng mga pulis upang imbestigahan ang mga pangyayari at kinakailangan nga daw mahanap nila agad ang asawa ni Carlos na si Lynette. At naroon nga sila sa bangko kung saan kukunin ni Lynette ang pera na kinakailangan ng mga holdupper. Kapalit ang buhay dito ni Annalyn dahil binabantaan itong si Lynette na kapag magsusumbong itong si Lynette ay tiyak na idadamay daw nila itong si Annalyn. Kasamahan pala ni Dax ang kumukuha ng video habang nagkikita itong si Annalyn at itong si Doc Lindon Javier. At dito nga natakot itong si Lynette na baka mapano itong kanyang anak. Samantala dito naman sa kung saan nagkipagkita itong si RJ ay dito naman na nasa lubong dito ni Annalyn itong si Balahadja na nag-disguise bilang janitor at dito niya nga dinampot itong trash bag na pinaglalagyan ng pera ni RJ. Subalit hindi pa rin nakikita ngayon ni RJ ang kanyang ama na sinasabi ni Moira na nasa truck daw ng basura at bilis-bilisan daw ni RJ baka mamaya darating itong truck at hindi na niya maabutan ang kanyang ama. At nag-aalala naman itong si Giselle na baka iniisahan lamang itong si RJ ng kidnapper upang makuha ang pera, subalit hindi nila mailigtas ang kanilang ama at yun na nga ang nangyari dahil nakuha na nga ni Balhadja itong pera. At dito sinabi ni Balhadja kay Moira na nasa lubong daw niya itong si Annalyn at hindi lang yun dahil nakita dito nila Nurse Karen at Ivan itong si Moira na naka-disguise at walang duda na may pakana itong si Moira sa lahat ng mga pangyayaring iyon at sa lahat na pagkawala dito ni Doc ni Don Pepe. Kaya agad nilang inireport ito kay RJ dahil naisahan nga itong si RJ at hindi nakuha at nailigtas itong si Don Pepe. Kaya yan po ang ating abangan bukas kung ano ang magiging kahinat na nabisto na nga ngayon itong si Moira na may pakana ng lahat. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!